wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. Magandang araw mga ka-farm, kanegosyo, kababoy. Ngayong araw na ito, ipagpatuloy ko ang aking kasaysayan o istorya tungkol sa Palbans Farm. Nung una, sa part 1, sinasabi ko na nagsimula lang ako sa backyard. Nagsimula ako ng 8 patining, tapos kumukuha ako ng ginawang inahin. Pagkatapos ng ilang taon, nilipat ko doon sa malaking area at naging piggery farm na. Ngayon, sa part 2, laysay ko sa inyo tungkol sa Palbans Farm kung saan naaabot yung piso to a million. Ngayon, yung lumaki na ang aking farm, ang problema ko yung sa feeds na naman. Minsan mag-order ako, walang stock, kulang yung pagkain sa aking piggery farm. At doon, napagtanto ko na napag-isip na kung sakaling magtayo ako ng isang agri-meat store. Doon naman, naghanap naman ako ng pera, nag-loan naman ako. At doon sa luma kong backyard na babuyan, yung area na yun, tinatayuan ko ngayon ng building. Nakakuha na ako ng kapital, nag-loan ako sa bangko. Tapos tinayuan ko na ng building. Makikita ninyo, mayroon na akong agri-meats doon at saka mayroon ding grocery para yung kita ng agri-meats na nagbibinta sa akin, mapunta naman sa akin kasi malaki ding discount. Nasa 100 to 120. At saka yung problema ko na minsan maubusan ng feeds, sa ngayon naiwasan ko na. Ngayon, tingnan ninyo ang Palbans Agri-Meat Supply. Ito ang bago kong building ngayon. Ito ang aking expansion ngayon sa aking Palbans Farm. Nagtayo ako ng isang agri-meat supply breeding dito sa amin. Kasi sayang lang yung mga discount. Kapag may agri-meat ka, may mga discount din doon sa mga supplier. Makikita mo na yung discount ay maging kita mo na para sa sweldo sa mga tauhan mo. Ito ang building ko. Nagtayo ako ng building, isang agri-meat, may mga bakery din, at saka yung grocery store, para naman may extra income din at sa source ng mga gasto dito sa farm ko, makuha ko dito. Ipakita ko sa inyo itong grocery store ko. Nagbinta din ako ng karne ng baboy at saka dressed chicken galing sa farm ko. Saka mayroon ding mga bigas. Ang ito ang nagtitinda dito yung misis ko. Ito naman ang bakery sa kabila, nagbenta sa akin. Ito naman ang agri-meat
maraming klaseng feeds dito sa Agribit ko. Para direct na ako sa distributor at saka yung sa planta ng feeds para makuha ko yung discount. Malaki kasi yung kalamangan mo pag may sarili kang Agribits. Kasi malaki ding discount makuha mo. Nasa 100 per bags o 100 plus, depende na yun sa supplier. Kasi itong pwesto ko dito nga tinatayuan ko ng building, angkop naman doon sa mga customer kasi malapit lang ito sa daan. Tingnan ninyo, saka yung sa school, yung sa school makikita ninyo dyan ang may school dyan, na elementary school. Trinatry ko, nag-isang taon na, pero makita ko mas maganda talaga na may sarili kang Agribits. Pagkatapos nang nagtayo ako ng Agribit supply at saka itong building at saka grocery, gumagawa na din ako ng paraan. Doon ko nagawa yung nakita niyo sa previous video ko, na trinatry ko din kung saan ako makatipid kasi medyo nagamahal na ang feeds. Doon nakita ninyo yung pagmimixing ko ng feeds. Nagmimix ako na sa distiting at saka yung sa brewer kasi yun ang malaking consumption sa mga sa babuyan. Sana matutunan ninyo ito na balang araw kung gusto kayong magpalaki ng piggery, ito ang gawin ninyo kung gusto ninyo. Kasi nagbigay lang ako ng idea kung sakali na ang piso ninyo from backyard to piggery, piso to 1 million, pasundan ninyo ang aking paraan sa aking piggery farm. Marami pong salamat. Huwag kayong magsawa, mag-subscribe, mag-like sa Palbans Farm. Maraming salamat.